Magandang araw mga ka-wonder. Welcome back sa ating YouTube channel. Currently, I am here around Fairview, Quezon City, Novaliches, and I'm about to conduct a survey regarding the impeachment trial for Sara Duterte. And a couple of days or 3, na-conduct po yung sinasabi nating investigation wherein yung kanyang 4th and 5th complaints ay both found sufficient in form and in substance. And then we're going to ask people around here about their opinion if Sara Duterte would be impeached or not. And then we will be asking also the follow-up questions. Okay sir, survey lang. Alam natin nakatatapos lang ng investigasyon, yung hearing dyan sa Kamara. At both natagpuan na sufficient in form and in substance si Sara Duterte. So papunta na siya sa impeachment trial sa Senado. So matapos na, of course, inaantay lang yung pagdinig, yung response niya. She has been given 10 days to respond and that's gonna be until Sunday. So inaantay lang natin. And after niya magkakaroon ng forum o ng investigation sa Kamara at idipensahan ni Sara Duterte yung kanilang sarili. Of course, representing with her counsel. So ano sa tingin niyo, sir? May impeach ba si Sara Duterte o hindi? Tingin ko, hindi. Hindi. Oo. Bakit? Kasi, hindi naman nila mapapatunayan. Talagang Hindi nila mapapatunayan ng alin. ginawa yun eh. Hindi niya po ginawa. Okay. So Tutulong-tulungan lang siya kasi ng mga kalaban. so hindi siya ma-impeach. Maring matutuloy sa korte pero hindi siya ma-impeach. Pero meron pong mga ebidensyang pinakita sa kanya kasi nga ang mga ebidensya is sufficient in form and in substance. Ibig sabihin, may ebidensya. May mga abogado naman yan para magtatanggol. O sige sir, thank you po. Lalabas din ang katotohanan. Okay. Okay sir, so thank you po. Thank you. Apo. Sige, sige. Roll. Apo, mami, tatanin ko lang po kayo, no? Alam natin na sa Kamara o sa House of Representatives natagpo ang sufficient in form and in substance si Sara, yung kanyang 4th and 5th impeachment complaint. So sa tingin niyo madam, si Sara ba ay may impeach pagdating sa Senado o hindi? Baka sakali. Baka sakali. Sigurado. So ano pong opinion niyo? Sa tingin niyo ba yung kahit na maliit na opinion lang or yung naintindihan niyo? Sa aking opinion, parang sigurado na. Sigurong ma-impeach si Sara. So sigurado po siyang ma-impeach? Oo. Oo, sigurado talaga siyang ma-impeach. Kasi karamihan sa mga nakausap natin, hindi ang sagot nila, no? Pero of course, meron din nagsasabing oo. Depende kasi dahil yung iba makasara, siyempre sabihin nila hindi. Pero yung hindi, sabihin nilang ma-impeach talaga si Sara. Okay, so sabi niya po na hindi siya bababa kahit na ma-impeach siya. Ano po sa tingin niyo? Pwede ba yun na hindi siya bababa? Kung talagang may kasalanan siya, talagang bababa talaga siya. Siya ba talaga ang mananalo? Kung lahat naman ayaw sa kanya, depende kung yung iba gusto sa kanya. Pero yung karamihan naman din, parang ayaw din sa kanya. Siyempre, takot sila baka kamukha ng tatay niya. So sa Senado, sa Kamara, nagbotohan ng 54 and 1. Ibig sabihin, 54 bumoto na yes, ibig sabihin, i-impeach siya. No? Isa lang ang hindi. So sa Senado kasi kailangan natin ng 2/3 ng vote. So kailangan at least 16. Sa tingin nyo, makakabuo ba tayo ng 16 ang Senado para ma-impeach si Sara? Kung 16 lang naman, konti lang naman bilang yung 16 kaya naman siguro. Sige po. Maraming po salamat, nanay. Last 2 days ago or 3, natagpo ang sufficient in form and in substance si Sara Duterte. Ibig sabihin siya po ay magpo-proceed para sa Senado para siya ay i-impeached. So ano sa opinion mo, kuya, sa tingin mo, may impeach ba si Sara Duterte? Depende kung may merong sapat na basis or enough na evidence para mag-proceed siya for impeachment, possible. Pero depende pa din. Nasa kanila yun actually. Sinong na kanila? Sa Congress, yung mga responsible dun sa impeach. Di kasi rin ako sa trend ngayon. Okay, pag sinabi kasi natin Congress, kuya, yan ay House of Representatives and Senate. So nahati sila. So sa House of Representatives, yung Kamara, 54 and 1 ang vote. Ibig sabihin, 54 ang nagsabi na yes, sufficient in substance. Ibig sabihin, itutuloy na sa Senado. Isa lang ang hindi. So may mga ebidensya na
na nakita natin sa mga paglilitis sa unang impeachment na hindi nga nag-proceed sa Senado. So may mga ebidensya at marami pang dinagdag kagaya ni Madriaga at kung sino-sino pa. So nakikita talaga na yung mga taong yon, witnesses and documents ay gagamitin sa kanya. So sa tingin mo, yung mga yon ay may probable cause o may basehan o wala? May basehan yun kasi hindi naman din, tsaka based nun sa votes, di ba, napaka ano na yun, parang strong claim na yun na talagang pwede ma-proceed siya for impeachment. Okay, last question kuya. Sa tingin mo, worthy si VP Sara na tumakbo bilang Vice Presidente? I mean, bilang Presidente? Lahat naman may rights na tumakbo. Depende na lang siguro kapag na-prove na, alam mo yan, na-prove na talagang may problema din. Doon yung magiging downfall niya. Pero lahat naman, kahit sino naman may kay mag-run as president. Pero nasa tao na lang din siguro. So okay sa'yo na maging presidente siya? Hindi ko masabing okay. Siyempre may basis pa rin tayo bilang botante. Sisipin pa rin natin kung okay ba yon based on the records, kung okay ba siya as a president. Mahirap na tanong kung okay ba siya. Siguro nasa tao para depende. Kailangan din maging matalinong botante din. Aaralin talaga kung karapat-dapat sa posisyon o hindi. Okay, so maganda yung opinion mo kuya, no? Salamat sa'yo salamat, okay. Okay. So ate, magandang araw sa inyo. Survey lang ano opinion nyo? Matapos kasi sa House of Representatives na matagpuan si Sara, both sufficient in form and in substance. Ibig sabihin itutuloy sa Senado at lilitisin siya ron, aalamin kung siya po ay guilty para ma-impeach or hindi. Ano sa tingin mo ate? Actually, hindi kasi ako nanonood ng balita kaya wala akong idea kung sakali man. Ikaw ate? Same po. Same? Oo. Same na alin? Same na, hindi po kami updated sa nangyayari. Okay. Pero sa sarili niyong opinion, ito na lang ang tanong ko. Gusto niyo ba maging presidente si Sara Duterte o hindi? Okay lang kasi parang masusunod din naman niya yung step ng father niya. Okay. So yung sa side ng father niya kasi nasa The Hague, no? Dahil dun sa extrajudicial killing. Ibig sabihin yung war on drugs, medyo sumobra. Ibig sabihin napatay kahit yung mga inosente. So kaya siya nandoon sa The Hague. At pinaniniwalaan nila na si Sara Duterte may involvement doon. Dahil siya po yung mayor that time, yung sinasabing tokhang na siya raw yung author nun. Kaya siya ay may kaso na kasama na murder sa impeachment trial niya. So sa tingin mo, dapat ba siya maging presidente o hindi? Sa akin lang, hindi ko sure. hindi ko po talaga sure kung pwede. Wala ako idea, sorry po. Okay, how about you ate? Sa akin po, opo, for my own opinion. Gusto mo siya maging presidente? Opo. Pero sorry po, nagmamadali na talaga. Sige, okay. Thank you thank you. Okay, ate, tatanungin kita regarding dun sa kay Sara Duterte, no? Alam natin nakatatapos lang sa House of Representatives yung paglilitis, no? Pagdinig na siya po ay natagpo ang both sufficient in form and in substance. Ang boto is 54-1, parang ganun, ano? Ngayon po, itutuloy siya sa Senado. Sa tingin niyo po ba mai-impeach si Sara Duterte, ang Vice Presidente o hindi? Kung ako ang ananin po, dapat po hindi. Dapat hindi. Bakit po? Para mapalitan na si Bongbong Marcos. Okay po. So, kahit na yung sufficient in form and substance, Po talaga sure na napapatunayan na na natagpuan talaga. Kumbaga, sabi-sabi lang, parang hearsay lang po, mga ganon. okay, sige. Salamat ate salamat po. So kuya, tanong lang kita, quick survey lang, tungkol sa impeachment complaints o yung pag-impeach kay Sara Duterte. Kasi nung nakaraan, dumaan na sa Kamara, sa House of Representatives, na siya ay natagpo ang both sufficient in form and in substance. Ibig sabihin itutuloy na sa Senado kung siya ba ay may impeach o hindi. Baka paninira lang sa kanya yon kasi takot silang manalo siya. So ibig sabihin ang tanong natin kuya, posible ba siyang ma-impeach o hindi? Hindi siguro. Bakit? Baka sabi-sabi lang yon o walang katotohanan yung sinasabi ng mga naninira sa kanyang mga mga senador. Okay, so ang nagpresenta kasi ng ebidensya
yung mga na-bribe, nasuhulan, may mga taong nagsalita at may mga nagbigay ng kanilang affidavit, nagsumampang salaysay at may mga binigay na dokumento ang COA na ibig sabihin may mga nagasta na hindi maayos ang paggagasta. So yun po yung mga ebidensya at dinagdag pa yung kay Madriaga at kung ano-ano pa. So yun yung ginagamit sa kanya. Kaya nga siya po ay natagpuan sufficient in form and in substance. Dadalhin sa Senado para maging hukuman ng Senado para alamin kung siya nga ay guilty o hindi. Yun po ang ibig sabihin nun. So okay sa inyo na maging presidente si Sara Duterte? Okay lang din naman. Bala kung saan gaganda yung Pilipinas, dun tayo. Okay kuya, salamat ha, salamat. So kuya, quick survey lang, alam natin na nakaraan sa House of Representatives, natagpo ang sufficient in form and in substance, 54-1 ang boto. Ibig sabihin, yes, gusto nilang dalhin sa Senado para dun dinigin ang kaso at alamin kung si Sara Duterte ay guilty nga o hindi. Sa tingin mo ba may impeach si Sara Duterte? Hindi. Malabo yan eh. Kasi sa Senado, kasi malapit na yung na rin yung yung president yung election. Kaya yung mga iba diyan mga magbabalimbing yun sa. Okay, so dahil sa mga senador na magdedesisyon na hindi siya bobotohin na guilty, pero sa sarili niyong opinion, sa sarili niyong pananaw, dahil nga may mga prinisintang ebidensya sa kanya. Yung COA nagpresenta ng mga unexplained expenses, may mga nagpirma ng kanilang mga affidavit at may mga nagpapatotoo na merong anomalya ginawa ang pangalawang pangulo. So, wag na natin pansinin kung babalimbing yung mga senador. Sa sarili niyong opinion, sa tingin niyo ba dapat maging presidente si Sara Duterte? Dapat lang. Para kagaya rin ng sa ama niya, di ba? Yung maganda yung pamamalakad ng ama niya nung nakaraang eleksyon. Sigurado ganun din ang gagawin niya. Pero yung kanyang ama is nasa dahig ngayon, dahil dun sa sinasabi nating EJK, extrajudicial killing, na siyang mga grounds kung bakit siya nasa dahig at hindi nga siya pinapayagan makauwi, So, gusto mong maging matulad sa pamamalakad ng kanyang ama. So, yun ba ang punto nyo? Kaya kayo pumapayag na maging presidente siya? Oo, ganun. Marami ako naging na napatunayan na na marami nagbago nung naging presidente si Digong, si President Digong. Marami. Okay, so salamat. Marami na naman bumalik eh. Naalin? Bumalik na mga adik na yun. Hindi kasi sa panahon noon talagang mawawalan ng adik kasi nga naka-lockdown tayo. Hindi sila makaka-operate ng gusto. Hindi. Kasi marami akong barkada na nagbago eh. Nang naging si Digong naging presidente. Okay, I see. Oo. Siya, ganun din ang sana gawin ni Sara. Para maging, marami ng ngayon. Parang may trip-trip na ngayon eh. Okay, so kuya, salamat ha. Salamat. Hello kuya, a quick survey lang regarding dun sa status ni VP Sara na kung saan katatapos lang sa Kamara na siya ay natagpuan both sufficient in form and in substance. Nagkaroon ng botohan na 54-1. Ibig sabihin 54 doon, bumoto ng oo, 454 or 49, something like that. Isa lang ang hindi. So ibig sabihin itutuloy ito sa Senado para doon siya litisin, and the Senate will be the court, para siya ay litisin, and then the House of Representatives will be the prosecutor. So sa tingin niyo po ba, sir, mai-impeach si Sara Duterte? Based dun sa, kasi verbal against the president bago pa nga makuha si Duterte sa Netherlands, dapat hindi siya nagsalita na gano'n kasi it's unbecoming of vice president eh. Dapat she should have handle it well. Hindi dapat siya nagsalita ng masama, and leave it as it is. Hindi niya dapat pakikialaman. Ngayon, in regards to sa impeachment niya, pwede siyang ma-impeach, pero sa tingin ko kay Bongbong Marcos, hindi niya na itutuloy yan. Kasi magbabiral lang yun, magiging negative din sa kanya yun. So, para bang hayaan na lang niya, mag-peace na lang sila ni Sara. And then, siguro naman si Duterte, makakalabas din naman siya in due time. So, wag na lang palakihin yung situation. That's the best thing siguro na pwedeng gawin ng Senate. Pero I'm not after, hindi ako umabig kay Sara. Siguro may nasabi rin siya,
at the same time, kasi nagsorry naman siya sa public, very sincere naman. So I think, wag na lang siyang i-impeach kahit nag-aaway pa yung both parties kasi insecurity ng Pilipinas ang at stake eh. Alam mo lang, pagka divided ng Pilipinas, may pumapasok na oportunista. Okay po, sabi niyo po nag-apologize si Sara tungkol saan? Yung nakita ko lang na she was sorry for something pero yung detail hindi ko naabutan sa media. So probably hayaan na lang and siguro pagka dumating yung time niya mapapatunayan din naman sa sarili niya without na hindi siya talaga naging presidente dahil sa galit. Kumbaga kulpa lang siya eh. Hindi siya dapat kaya nga sabi nga ni Bongbong right from the beginning, hayaan niyo na lang, huwag niyo na lang pansinin. Yung iba lang talaga very insistent na magiging weak spot ng Pilipinas yon para pumasok ibang bansa at sirain yung gobyerno natin. Right now, meron tayong kinakaharap sa West Philippine Sea. Yun nga po ang nakikita natin, ano, yung kinakaharap sa West Philippine Sea. Pero nakikita nila, majority of the Filipino people, they see Sara Duterte is for the China, for China. Hindi siya nagsasalita patungkol sa West Philippine Sea. At isa pa sa sinasabi nila kasi, may sinasabi sila, no, na although hindi naman direct kay Sara, pero coming from the DDS na gaganti si Sara Duterte kapag siya'y nakaupo. Ano sa tingin niyo po ron? Sabihin na natin gaganti siya pero it will not do anything good eh. Lalo lang lalala, like in state na Mindanao that they wanted to form autonomy. Hindi maganda yun eh kasi may problem tayo sa China eh. Kaya nga yung pinaka-Roman Empire natin is the United States. So they wanted us to merge together. Siguro, hindi ko naman pinangungunahan. Sana hindi na lang magkagulo, magbati na lang sila. Kasi palalalain mo, divided ko, yun ang purpose ng ibang bansa eh. Kapag divided kayo, papasok sila. Mahina ngayon tayo. Ang kinakaharap natin, kasi geopolitics tayo eh. Of course, we're following the US kasi nakapattern tayo sa states. Pero kung pipilitin na lang ma-impeach si Sara, hindi ko nakikita kung hindi maganda yun eh. Hindi magandang kalalabasan. Lalong mag-aaway yung North and South eh. So, siguro i-deferred na lang o kaya siguro pag natapos si Bongbong, hindi na magaganti siguro si Sara dahil hindi naman natuloy impeachment eh. Sigurado in good deeds naman siguro siya. Hindi siya gaganti. Dahil sa nangyari naman sa tatay niya, kasi decision naman ng tatay niya to pursue the war, although the Philippines renounces war as an instrument of national policy, siguro in-ignore niya sa time niya kasi talagang magulo sa Davao. Pero in-apply niya sa buong Pilipinas na dapat in-observe niya yung presumption of innocence ng guilty. So anyway, ang sa akin, sa POV ng West Philippine Sea, hindi dapat muna i-impeach si Sara. Okay po, pero may tanong po kasi ang taong bayan. They want to know how the funds, yung confidential fund was spent. Kasi just 11 days na wala. So, bukod doon, syempre maraming katanungan ng taong bayan na dapat ma-address. No? So, yun yung sinasabi natin. So, since speaking of reconciliation naman kay PBBM, nasabi nyo, magbati sila, open naman po si PBBM sa magbabati. Pero sa side ng pangalawang Pangulo, wala naman tayong narinig na okay sa kanya, na parang hindi naman niya tinanggap yung peace offering ni Pangulong Marcos. So, in other words, pabor po kayong maging presidente si Sara sa 2028? That I cannot answer right now kasi makikita mo sa behavior niya na kung sincere siya, hindi siya gaganti. Kasi ang una-una, mahirap ang bansa natin eh. Ubusin mo yung energy mo and resources mo para sa political ambition. Total, presidente ng tatay niya. What we need right now is economic recovery. Kasi pagka magulo tayo, di naman stock market, bumababa sila dahil doon lang sa gulo sa ibang bansa. What mo kung local yan? So, hindi maganda yun eh. Kaya kung i-impeach nila si Sara, hindi ako makampi kay Sara, hindi na ako makampi kay Bongbong. Wag na lang. Meron tayong malaking problemang kinakaharap. Yun ang harapin na lang natin. Okay, so you're not for impeachment. But the question is there a possibility, strong possibility that Sara Duterte would be impeached? Based sa survey ngayon, siguro mangyayari kasi majority ng Congress is with the President. At tapos na po yun sa Kamara. Kasi nahati po yung Congress eh. House of Representatives tsaka Senate. Tapos na po siya sa Congress. Kumbaga, sufficient in form and in substance na eh. Doon na tayo mag-aantay sa Senado, which is 2/3 of the vote. Kailangan maka 2/3. At least 16 among the 24 senators. So do you think may impeach siya sa Senado?
Definitely, ganun ang mangyayari kung numbers game ang mangyayari. Pero sa ginawa ng tatay niya talagang kahit pa paano nilinis na yung drug sa Pilipinas, the same as what Trump did to Maduro, talagang kinuha niya. Kasi walang nag-enforce eh. So, siguro, time na talagang linisin, masira man sila because of that kind of war na inappropriate, somebody has got to do it. Yun lang eh. Kailangan talaga malinis eh. Kasi pag nawala si Duterte, balik na naman sa dati. Yun lang, lumalaban nga sila eh. Yun ang problema natin eh. So, kahit si Donald Trump, doon lang sa area niya, hindi siya pwedeng pumasok. Although nagawa na niya, lumalaki yung nag-spill over. So, sa tanong na baka may impeach siya, siguro may impeach siya sa Senate. After that, hindi ko na alam. So yun po. Salamat kuya sa opinion mo ha. Okay, salamat ka. Okay, magandang araw ate. Survey lang regarding sa tanong natin kung mai-impeach ba si Sara Duterte o hindi. Para sa akin po, parang Ano po? hindi. Parang hindi po. Bakit po? Wala pa pong wala pa pong ang tawag nun, na isumiting mga ebidensya, di ba, para maanohan siya sa mga kasong inano sa kanya. Ebidensya po, napakarami na naisumiti. Naisumiti na po sa Kamara, sila Trillanes nag-file na po, no? Actually, the 4th and 5th impeachment complaints against her ay naging sufficient in form and in substance. Ibig sabihin, pumasa at padali na sa Senado para dun siya litisin. So ang tanong, pagdating sa Senado, may impeach ba siya o hindi? Parang hindi po. Bakit po? Hindi ko po alam. Yun, okay po. Sige po, salamat po ate. Wala kuya, magandang hapon sa iyo. Meron lang tayong quick survey regarding ito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Alam natin noong nakaraan sa Kamara ay natagpuan siyang sufficient in form and in substance. Okay? So sa pagdating sa Senado, kailangan natin ng 2/3 na boto. Sa tingin mo may impeach si Sara Duterte o hindi? May impeach po si Sara Duterte kasi po sa mga kaugnayan po niya sa ama niya si Rodrigo Duterte sa mga nakaraang pamamalakad niya. So ang latest po kasi dun sa mga sa balita nakaraan, dapat po na ma-impeach si Vice President Duterte dahil po sa nakaw po na mula po sa DepEd and all sources. Okay, so dahil dun sa mga anomalya sa DepEd, yung mga ghost project, ghost student, at saka yung mga overpricing, at saka yung kung ano-ano pa. Pati sa OVP naman, meron din siyang kailangan explain. So yun po yung basihan kung bakit siya ma-i-impeach. Opo. Kasi po, para malamang kasi po sa mga pagkakarinig po sa mga news sources, marami po kasing kasalanan ng pamilya Duterte, lalo na kay Digong na currently nasa Netherlands ngayon. Kaya po masabi natin na hanggang sa ngayon, maaari pang bago yung desisyon ng Senado ukol doon sa current results by form and substance pa lang sa hinahain sa Kamara. So ibig sabihin, walang assurance na may impeach si Sara sa Senado? Well, for me, maaari po siya ma-impeach. But in those evidence na sufficient in form and substance alone, maaari po siya ma-impeach fully kung mapasa po siya ng third reading. Yan lang yung aking opinion. Okay po, so hindi pa ongoing yung impeachment trial sa Senado kasi we are still waiting for the response of the Vice President. She has been given 10 days and that's gonna be on Sunday para matanggap yung response sa Kamara. And after that, magkakaroon po ng hearing at didepensahan po ni Vice President Sara Duterte yung sarili niya kung bakit of course hindi totoo yung mga aligasyon. And then once she's found there's probable cause, parang ganon, siya po ang Kamara ay
magda-draft ng articles of impeachment ay padadala po yan sa Senado. At doon po kailangan ng 2/3 ng vote. Sa tingin nyo makakagather ng 2/3 ng vote, that is 16 out of 24. That will be an independent voting if ever na makakuha na po ng 2/3 ng boto mula sa Kamara. Kasi ang by probably 24 po ba sa lahat ng upo na horado po sa Kamara, sa impeachment court, maaari po mabago. Depende po sa probability ng resulta sa impeachment court. Okay po, tama. Salamat kuya, salamat ha, salamat. Magandang hapon sa inyo mga ate, no? By the way, ilang taon na kayo? Okay na, safe tayo. Okay. So I'm actually looking for young ones like you because I think you have different answers compared to older ones, ano? So my question again, alam natin na a couple of days or 3 natagpo ang sufficient in form and in substance si Sara Duterte, right? Okay, so ibig sabihin yan, itutuloy na sa Senado. We're just waiting for the response coming from the Vice President. She has been given 10 days to answer. And wala pa yata tayo na ano. So after nun, magkakandak ng hearing sa Kamara, sa House of Representatives, and then doon malalaman kung merong probability or probable cause kung siya po ay guilty or not. At kung oo, ito po ay dediretso sa Senado. And the Senate will stand as a hearing korte. And then Sara Duterte, of course, she has to defend herself along with her counsels. And the House of Representatives will serve as the prosecutors. Sila yung uusig kay Sara, okay? So ang tanong natin, mai-impeach ba si Sara Duterte ang ating Vice Presidente o hindi? For me, sa mga naging accusation sa kanya and with the sufficient form and the reports na rin, tingin ko dapat. Pero with the due process kasi, lagi siyang nade-delay. And nagkakaroon din kasi somehow ng favoritism eh. Like nagkakaroon ng mga alliance din sa mga other politicians. Tingin ko lang naman, for me lang naman, 'di ba? So, tingin ko dapat pero hindi siya gaano magpo-proceed matagal. Okay, sa Senate, we just need 2/3. Okay, when we say 2/3, there are 24 senators and all we need is 16 votes. Sa tingin mo, makakagather ng 16 para siya ay ma-impeach? Sa current po kasi na Senate ngayon, tingin ko hindi. Bakit? Bakit sa tingin mo hindi? Yung sa current po, no? I mean, of course, yung mga senador ngayon, now we have, ilan ba yung majority? We have 12? How many majorities? At yung minority kasi actually nababawasan na sila eh. Nababawasan na eh. I heard na parang may arrest warrant si Bato. Actually, nagtatago siya ngayon. And si Bongo, parang kasama sila sa ICC. At may problema rin yung iba. So definitely, I mean, probably, no? Mababawasan yung pro-Duterte na senador. Okay, so out from that, sa tingin mo makakagather ng majority votes ng 2/3? I'm not sure kung babawasan, tatanggalin yung mga na-aresto, no? If ever ma-aresto sila, no? Kung hindi naman, pasok pa rin sila, meron pa rin silang right to vote. So hindi ka sure na i-impeach si Sara sa Senado? Tingin ko po hindi. Okay, another question. Okay ba sa'yo maging presidente si Sara Duterte? No. 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 How about you guys? No po. Ikaw. No. Okay, so we have a unanimous decision here coming from the young ones, ano? Actually, earlier, I conducted a question, same question. No, I asked them, and most of them, yung mga tanda na, they are actually for Sara. So I just want to get the opinion coming from you guys, ano? So yun, thank you so much for your time. So ang answer nyo, ayaw nyo maging presidente si Sara Duterte. So thank you, thank you so much.